Na-miss ko ang pulpitong ito. Amen. It's been almost 8 years na hindi ko nakita ang pulpitong ito, mga kapatid. Dito ako hinubog ng ating Panginoon. Amen. Amen. And I remember, I think ang gumawa nito ay si Brother Jerry Quinto. Amen. And marami akong naging experiences, mga kapatid, with this pulpit. Amen. But thank God, dinala ako sa ganitong kalagayan. At nais kong batiin ang bawat isa sa inyo. Amen. Especially Pastor Jerry and Sister Jo. So, alam nyo ang pagiging pastor, sabi ko nga, it is a lifetime commitment. Kaya kahit sabihin ng isang pastor na huwag mo na akong tawaging pastor, I can still call him pastor. Dahil ang isang pagiging pastor, mga kapatid, ito ay, it's just like a natural wedding. Diba, once na kinasal ka sa natural, sabi nga doon, it is a permanent contract. Dito after 1, 2 years, 25 years, 50 years, then you can broke that contract. Hindi po ganun yun. It is a lifetime contract. Sabi nga ni Pastor Jerry kanina, nasa panahon na kami for as retirement. Amen. But kahit nag-retire na, you can still be a pastor in your family. Kaya nga sabi ko, it is a lifetime commitment. It is a lifetime contract. Amen. Kaya, yun po ang aking pananaw. Amen. So, sa totoo lang, di talaga ako nag-prepare. Ang nasa mind ko is parang magkwento na lang, kamustahan. But alam nyo, mga kapatid, every time na pinatayo ka ng Panginoon, you need to face Him. Amen. You need to do the will of the Lord in your life. Amen. So hindi po ako i-design ng ating Panginoon na ako ay gagawa ng isang mensahe and then tsaka ako siya ipipreach. No, it's not. It's not in that way. For my 8 years in the ministry, mga kapatid, every time na ako'y tumatayo sa pulpit, kinakabahan ako. Because that is the right spirit. Amen. Yung every time na ikaw ay tatayo, you feel nervous. Bakit? Kasi hinahayaan mo ng Panginoon ang siyang kumilos sa buhay mo. Hinahayaan mo ng Panginoon ang siyang magsalita. Because that would be realistic kung gano'n ang mangyayari, mga kapatid. It is the will of God. It is the mind of God, mga kapatid, ang siyang magpo-flow. Dahil kung ikaw ay nag-prepare lamang, mga kapatid, and you studied it 3 days before the fellowship, mga kapatid, that is intellectual. And the Lord cannot move through that message. Amen. Unless there is a anointing. Amen. Sabi nga doon, mga kapatid, anointing is God's ability to fulfill His purpose. Amen. Without the anointing, the Lord cannot fulfill His purpose. Amen. Kaya nga lahat tayo dito, mga kapatid, nandito tayo, mga kapatid, to feel the anointing of the Lord. At tayo ngayon ay naghihintay ng isang bagay na ibibigay ng ating Panginoon to quicken us. Alam niyo, ang tagal na panahon na hindi tayo nagkita-kita. Sabi nga ni Brother Brandy kanina, drop the differences. Amen. Bakit? Kasi nagkaroon talaga ng differences. And there is a purpose kung bakit nandito tayo. Amen. Dahil alam po natin, mga kapatid, ang pag-ibig ng Diyos, hindi ito yung parang hinihili-hili tayo. Amen. That's right. But the true love of God, when the love of God strikes you, and you are not in the right condition, mga kapatid, it's hurt. Amen. That's right. But if you accept it, ito ay kagaya ng isang babae na manganganak. She's in a deep pain, but after the delivery, mga kapatid,
all the pain that we feel, it's over. Amen. Ganun po mga kapatid. Amen. So mamaya makikita natin kung ano ang kalooban ng ating Panginoon. Sabi nga doon mga kapatid, there's a two-part sa message ni Brother Branham. Amen. Meron siya dalawang ginampanan. Matagal na po natin narinig ito. First, ano po ang unang ginawa niya? Yan po yung tinatawag na restoration. Amen. When we open the message of Malakay po, it's all about restoration. Bakit? Bakit kailangan ng restoration? Kasi during the time, mga kapatid, na tumatayo si Brother Branham, nakita niya may mga bagay-bagay na talagang nangawala. At ito yung ginawa ng mga conquer worms. Amen. Yung mga mapanirang uod, mga kapatid. Maraming nawala. Even the image of the believers, mga kapatid, isa yan sa kinain ng conquer worms. Kaya nga nagbago ang image, di ba? Maraming nawala. And we all know, mga kapatid, that we are living in a cycle. Pag sinabing cycle, mga kapatid, although lumilipas yung panahon, kung ano yung nangyari noon, nangyayari din, mga kapatid, in our present. Kaya kung ano yung nangyari sa panahon ni William Branham, mga kapatid, nangyayari din dito sa atin ngayon. Kaya nga, kung merong kailangan kung kinakailangan pumasok, mga kapatid, yung message si Brother Branham about restoration, yan po yung kailangan. Amen. You cannot move forward without the restoration. Amen. And it can be possible to open the revelation without the restoration. Kaya nga restoration muna yung message si Brother Branham. Because it cannot reveal the word hanggat hindi ka na ipapanumbalik. Kasi hindi ka magiging worthy to hold the message without the right restoration. Amen. Napakahalaga yung mga kapatid. Kaya nga pagdating sa message, mga kapatid, sabi ni Brother Branham, we should need to recognize the message for our day. Amen. Dahil yung katotohanan ngayon na hinahawakan natin, mga kapatid, paglipas ng panahon, hindi na yan ang katotohanan. Amen. Kaya nga we should enjoy the reality of the message in our time while we are in this time. In our time. Amen. Dahil alam natin pag lumipas na at meron na naman bago, if there's another new, mga kapatid, hindi na ito ang magiging katotohanan sa panahon na yun. Amen. Kaya nga yung lumipas na message, mga kapatid, yeah, that is true in their present time. Amen. Pero maraming nagbakod. Maraming hindi nagpatuloy, mga kapatid. Kaya kung titignan natin sa mga nagdaang panahon, mga kapatid, di ba dumaan sa 7 church ages? Nung nag-move yung liwanag, mga kapatid, hindi na sila nagpatuloy. They remain with that condition. Amen. At ano po ang magiging kalagayan nila kung hindi sila mag-move? They become denomination. Amen. Reshare ko nga kanina sa church, mga kapatid. Yun palang tinatawag na denomination and even the church ages, mga kapatid. Ang sabi doon, mga kapatid, sa na-share ko kanina, if you are in the state of denomination and in the state of 7 church age thinking, mga kapatid, it cannot reveal to you the right interpretation of the message. Hindi lang yung book, even the message. Amen. Hindi po ma-i-reveal yun, mga kapatid. Kaya nga kailangan yung perfect restoration. Dahil kung hindi ka ma-restored, mga kapatid, in your present time, believe me,
the right interpretation and the right revelation of the message, it cannot reveal to you. It can. Kahit anong gawin mo. Kaya napakahalaga po yung tinatawag na restoration. You cannot be realistic without right restoration. You cannot hold or you cannot get the right interpretation of your present message. Yan ang sabi doon mga kapatid, madalas natin naririnig mo, you become what you eat. Amen! Hindi pwedeng ito yung kinakain mo, tapos yung manifestation mo ay iba. Ibig sabihin mga kapatid, tumitikim ka lang. You are not rightly eating the message for your day. Dahil kung ano yung kinakain mo, kailangan yun din yung magiging manifestation mo. Amen! Hindi pwede dito yung tinatawag na universalism. Kung ano yung message mo, dapat yun ka. Amen! So yun po dapat. Kaya hindi po pwedeng magkaroon ng tinatawag na differences if you have the right message for your day. Magiging uniform po yan. Amen! Amen. So nais kong magbasa ng message ng prophet mga kapatid. And let us see kung ano ang ipapakita ng ating Panginoon. So yung title ng message ng mga kapatid is There is a man here that can turn on the light. Sabi niya dito, message niya ito way back 1963. Amen, December 29. So sabi po dito mga kapatid sa paragraph 277. Amen, I believe kabisado ni Pastor Jerry to. Sabi niya dito mga kapatid, remember, amen, in every age, sabi niya dito, in time of darkness, amen, so ang tinutukoy niya dito mga kapatid, bawat kapanahunan, hindi lang dito tinutukoy yung tinatawag na 7 church ages na natapos, but in every time, in every season na binibigay sa atin ng ating Panginoon. And we can take this message in our time. Amen. Hindi ko mo lumipas na si Brother Branham, wala na. Kasi sabi ko nga, we are living in a cycle. Pag sinabing cycle, kung ano yung nangyari noong una mga kapatid, nangyayari dito, nagkakaroon ng tinatawag na reincarnation. Kaya lang nagkakaroon lang ng different body, different actor. And we are now the actor in our time. Amen. Kaya nga kung ano yung nandito mga kapatid, we can put it in our time because we are living in a cycle. Sabi niya dito, remember in every age, in the time of darkness, sabi niya dito, God has always had His Word. Amen. Lagi nandyan daw yung pangalan, yung salita ng Diyos. Ano ang purpose ng salita ng Diyos? Sabi niya dito, God has always had His Word to divide the light from the darkness. Amen. Amen. Doon sa pagkabasa ko nito mga kapatid, in every season mga kapatid, when the fullness of time hits that season mga kapatid, dumadating talaga sa kalagayang darkness. Bakit? Kasi pag natapos na yung panahon, kailangan tumawid ulit in another time. Dahil ang Diyos mga kapatid, hindi nananatili sa isang box or sa isang kalagayan. Once na ito ay na-fulfill mga kapatid, amen, tatawid ulit yan in another generation. Tignan nyo nga, yung uso nga, di ba? Yung uso ng pananamit, yung uso ng mga kanta, pag natapos yung season na yan, di ba, bago na naman. Kaya kung titignan nyo, iba-iba yung style ng pananamit ng mga tao ngayon. Or different culture. Amen. So kung ano yung nasa natural, sa spiritual mga kapatid, gano'n din ang nangyari. There's a different season. Balikan natin mga kapatid, sabi niya, God has always had His Word to divide the light from the dark.
Amen. Sabi niya dito, he had it in the days of Luther. Amen. Pansinin niyo yung panahon ni Luther, mga kapatid. When they get the message of justification, sa katagalan, mga kapatid, dumating dun sa point, they abuse that justification message. Diba? Anong nawala sa panahon ni Luther? Nung una, ang dami nila. Kung babasahin natin ang history, mga kapatid, nung unang time ni Luther, mga kapatid, napakaraming believers, mga kapatid. Napakaraming sumusunod. But dumating dun sa time, mga kapatid, paunti ng paunti ng paunti ng paunti. Hanggang iilan na lang yung natira. Bakit? Kasi nagkaroon na sila ng different understanding about the justification message. Naging abusive sila, mga kapatid. Pwede na pa. Kahit pala hindi ka na mag-church, ligtas ka naman pala, justified ka naman eh. Yun ang naging epekto. Bakit lumiit sila ng lumiit? Bakit yung iba once a year na lang noon umattend? Yung iba twice, once a month na lang. Because they abuse the message of justification. Nangyayari ba sa atin ngayon, mga kapatid? Because we are living in a cycle. Amen. Kaya nga kailangan, mga kapatid, merong tinatawag na restoration message. And this is the very time for you to be restored. Dahil kung hindi ka marirestore, mga kapatid, the Lord cannot reveal to you the message for your day. Ang mangyari doon, mga kapatid, puro intellectual. Amen. And intellectual, mga kapatid, it won't lead you into eternity. But only the right attitude can lead you into right understanding. Amen. So, ganun ang nangyari, mga kapatid, sa panahon ni Luther. Naging abusive po sila doon sa mensahe na hinahawakan. Diba? Pumasok doon sa tinatawag na kalagayang dark condition. Kaya bago lumabas si Wesley, mga kapatid, matindi ang experience ng mga believers. Amen. Dahil naging intellectual na sila, mga kapatid, hindi na sila nakatawid nung tumawid, mga kapatid, yung liwanag ng mensahe. Hindi na nila nakita. Bakit? Because they had already denominated themselves in the message of Luther. Hindi na sila nakapag-move. Nanatili na sila sa ganung kalagayan. Bakit? Kasi kapag hindi ka na daw nakatawid, mga kapatid, ano nangyayari doon? The Lord will send you a strong delusion. Right. Di ba? To believe a lie. Bakit? Kasi lie na nga, mga kapatid, hindi na yun ang katotohanan eh. Tumawid na eh. Nandun na sa panahon ni Wesley. Hindi na nila nakita yung katotohanan, mga kapatid, na naglakbay. Sila ay nanatili na sa kalagayang mensahe ni Luther, mga kapatid. Pero yon, katotohanan yon noong panahon nila. Pero nung lumipas, mga kapatid, yung hawak-hawak nilang katotohanan, lumipas na, hindi na yun ang katotohanan. That's why they are believing in a lie message. Amen. Kasinungalingan na yun, mga kapatid, nung lumipas na yung panahon. Kaya kung manatili ka sa ganong kalagayan, binulag ka na ng Diyos. Amen. Hindi mo na nakita yung liwanag na binigay ng ating Panginoon, that small light. Tuloy natin, mga kapatid. He had it in the days of Luther, sabi niya. When the Catholic Church had everything, he sent Luther as a shining light. Amen. Si Luther, mga kapatid, yung naging mensahero during that time. And he held that light until dumating, mga kapatid, yung kapuspusan ng liwanag ng mensahe. And it needs to travel into another season. Amen. Then sabi niya dito, he sent Luther as a shining light, and Luther divided truth from darkness. Kaya nga nung dumating si Luther, mga kapatid, dahil dumating dun sa kalagayang darkness, mga kapatid, nung dumating si Luther, he divided. Amen. The light and darkness in his time.
Amen. Luther divided truth from darkness, sabi niya dito. And when the Lutherans got twisted up, o di ba? Yun yung nangyari mga kapatid, nung dumating yung fullness of time. Ang nangyari doon mga kapatid, nagkaroon na ng twisting. They got twisted mga kapatid. Yun na yung hudyat mga kapatid, na yung truth sa panahon ni Luther ay lumipat na sa ibang panahon, which is in the time of John Wesley. Amen. I hope nakukuha nyo mga kapatid yung gusto kong ipakita. Hindi ko ito kinikwento yung panahon nila, kundi ang tinutukoy ko dito yung panahon natin ngayon. I want you to get my point. Amen. Amen. And when the Lutherans got twisted up, sabi niya dito, he made a John Wesley. And he divided light from darkness. So nagkaroon ng darkness sa panahon ni Luther mga kapatid. Kaya nung lumabas si John Wesley mga kapatid, during his time, he divided the light and darkness. So yung mga naiwan mga kapatid, they are in a totally darkness condition. Right. Right. At yung mga nag-move mga kapatid, ay inilipat ngayon ni John Wesley sa liwanag. Amen. Amen. He made a John Wesley, sabi niya, and he divided light from darkness. And in the days of Pentecost, sabi niya dito, when the Wesleyan got all, nung nakuha nila yan, yung fullness of time, dumating sa kanilang mga kapatid. And the Methodists got all gummed up, sabi niya, and the Baptist and Presbyterian, he sent the Pentecostal message to separate light from darkness. So meron talagang paghihiwalay mga kapatid. Simula pa nung una, meron talagang paghihiwalay. Amen. Hindi pwede, kasi kung pinagsama mo mga kapatid yung light and darkness sa isang panahon, hindi ka na mag-move, mananatili ka na. You will encamp into that condition. At alam niyo kung anong condition mga kapatid? It's all a total denominational understanding. Amen. 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 Malinaw po yung mensahe mga kapatid. We are living in a cycle. Right. Huwag nating isipin na ito ay nangyari lang yung panahon ni Brother Branham. Nangyari yan ng 7 church ages. Wala na tayo sa 7 church ages. But we are living in a cycle. Amen. Pwedeng mangyari yan mga kapatid. In different faiths. Sa ibang mukha naman. Amen. This is a case sensitive mga kapatid. So sabi niya dito, he sent the Pentecostal message to separate light from darkness. The Pentecost went right back out into darkness again, sabi niya. Amen. Like that in their organization. So, naging organization po. Every time na iniiwanan mga kapatid ng liwanag, naging organization. Amen. Took their creeds and things. Now the hour has come for this word to be vindicated. Sabi niya dito. Amen. He sent the light. The word made manifest like he did in the beginning. Amen. Sabi niya dito, sends the words and it proves itself. There is light. And he always separates. The same is now. Amen. So yun po yung sinabi ni Brother Branham. Kung ano yung nangyari noon, it is the same thing in our time. Kaya kung titignan natin mga kapatid, ang isang gusto kong ipakita dito, sa bawat panahon, in every season mga kapatid, pag dumating sa kalagayang kapuspusan, meron at meron talagang
pagbabago. Amen. Alam niyo kung bakit ko nasasabi ito? Kasi nasundan ko. Nasundan ko yung pagkilos ng ating Panginoon. Amen. Kaya nga dito ko naiintindihan mga kapatid, kung ano yung nagiging kalagayan ng isang messenger o ginagamit ng ating Panginoon when the fullness of time ay dumating sa Kanya. Amen. Ang isang example dito mga kapatid, ng mga unang siguro mga way back 10 years ago or 12 years ago. If you are familiar with Paltalk, naririnig nyo yan noon. 5 lang po kaming nag-umpisang member dyan noon sa Paltalk. Gumigising ako ng 12 o'clock in the morning, 11, 12 o'clock, just to listen to Paltalk. Tapos sa umaga ganun din, habang ako ay nakikinig ng Paltalk mga kapatid, ako po yung nagre-record. Ako rin yung nagka-copy-paste ng mga messages sa Paltalk and I'll put it into a hard copy. Amen. So piniprint out ko yan noon mga kapatid, and I sent those copies to the pastors. Yan po ang ministry ko noon mga kapatid. Kaya nasundan ko bawat statement. There is one statement mga kapatid na binanggit doon ni Brother Parnan na sinabi niya, I'm almost done. I've preached everything. Dumating doon sa point na yun mga kapatid na talagang almost silence. Then, nung nakita ko itong message dito, there is a connection. After naman na matapos pala yung kapuspusan ng mensahe mga kapatid, lumilipat na. Amen. And I don't want to be detailed